mayroong binalita sa TV na may gumagamit ng mantika, hinalo niya sa kanyang fuel at para makatipid sa mahal nga na fuel ngayon. Yan ang ating pag-uusapan. Bago po tayo magpapatuloy, magpapakilala po muna tayo sa ating identity. Tayo po ay gumagamit ng tubig pampatipid po sa ating fuel, maging sa sasakyan, sa kotse o mga generator. Gumagamit din ako sa fuel sa kalan. So ito po ang gawa ko, yung application sa sasakyan. Dito sa ating device ay wala pong binago sa makina. Wala po tayong ginalaw kung ano man. Ang atin po ay tapping point. Gumawa lang po dito ng T at nakapasok po dito sa manifold. At simple lang po ang ating connection sa doon sa battery, positive, negative. Tapos naman, itong ating hydrogen generator, mayroon itong positive, negative sa likod. Tapos, yan ay i-connect natin sa battery. And then para mayroon tayong switch, mayroon tayong nilagay na relay. Dito tayo mag switch off and on. Tapos itong gas dito na ma-produce dito sa ating generator ay papunta doon sa T connection na ating ginawa doon sa loob ng doon sa manifold. Dito tayo, itong tubig na ito, ayan o, konti na lang na tira at dadagdagan lang ito. Binubuksan lang naman itong takip dito at ilalagay yung tubig. Okay, salamat po. So yan po ang gawa ko. 2013 pa ako gumagamit ng ganyan sa kotse, sa mga diesel na makina, o maging sa motor, mayroon din ako, at gumagamit din ako niyan sa aking kalan. Ngayon, tuloy po tayo sa ating topic dito sa pinakita sa TV na may gumagamit ng mantika, used oil, at hinalo niya sa kanyang fuel. Ito po yung video. Sa diesel, may kakaibang diskarte ang isang engineer. Hinahaluan niya ito ng pinagprituhang mantika. Pero siya na rin ang nagbabala sa mga mag-iisip na gumaya sa kanya. Hindi raw niya sagot kung ano mangyayari sa sasakyan ninyo. Ang mga paalala rin ng mga eksperto sa pagtutok ni Mark Salazar. Siya si Electronics Engineer Ed Briseño, isang renewable energy advocate. Sa gitna ng problema sa napakamahal na presyo ng diesel, meron daw siyang pananggap. Ang diesel kasi ng kanyang SUV, hinahaluan niya ng gamit ng mantika. So basta meron na siyang diesel, haluin ko, idadagdag ko na lang yan. Wala ka namang napansin sa maintenance mo, boss, sa change oil mo. Regular pa rin, fuel filter, basta regular PMS, wala tayong binabago na regular na PMS. Kung mas dumumi, ganyan. Wala namang napansin. Pero bago raw ito gamitin, kailangan munang linisin ang mantika. Tinest drive namin ang SUV ni Ed. Simula pa 2019, naghahalo na siya ng mantika sa makina at wala raw siyang naging problema. From time to time, binabalik ko ulit sa pure blend na diesel. Para papakiramdaman ko ano yung performance pag pure diesel ulit. Tapos after noon, ibabalik ko ulit sa halo, ano yung performance. Maaari yung subukan with my disclaimer na you should do it your own risk. Ayon sa Automobile Association Philippines, baka yung hinahabol mong tipid ay maging gastos lang kapag nasira ng mantika ang makina mo. It may help you save on fuel costs initially, but eventually, partner, dudurugin niya yung mga injector ng lalo na pagka common rail. Deadly sa common rail yan. May pwedeng gamitin yung mixture na ganyan kung direct injection. Gumagamit naman daw talaga ng coconut oil sa fuel mix, pero konti lang at sophisticado ang blending process. Yung general o yung cooking oil, ang tawag yan, mas mabigat yan kaysa sa petroleum diesel. Kaya yung nagbabara, para bang mas malapot siya kaysa sa petroleum diesel. Kaya hirap siyang gamitin ng ordinaryong makina. For modern engines, hindi pwede yan. Pero yung mga 1997 and below. Noong World War II, ginamit daw ng Hapon ang coconut oil dahil kapos na sa krudo. Pero napaka-basic lang daw noon ng makina. Kung yung makina ay prior to 1997, most parts are
more mechanical, no? Lalo na ang system niya na tinatanong mo anong klaseng gasket ang ginagamit nung araw. Gumagamit pa yata ng pork gasket nun eh. Ngayon, yung quality ng mga gasket, that's the one that keeps the parts sealed, yung gasket, rubber gaskets between two metal parts, no? Yun ang nagbago. Pangalawa, yung electronic components ng makina, no? Wala nun. It may work, yes. Pero wala pag magaling kang magmekaniko kasi wala kang ginawa kundi laban yung injector mo. Kasi mabigat nga, makunat. Okay? So, nagagamit nga po yung mantika. Siyempre, dahil matagal na po yan, marami pong video niyan nasa YouTube. Ngayon, ano po ang ating application diyan? Ako po ay gumagamit niyan mismo. So, application ko nga diyan nga sa aking kalan at sa ganun din sa mga makina. Ngayon, ano po ang pagkakaiba or ano po ang caution dito? So, ang caution dito is kailangan idaan mo yan sa process. Kailangan matanggal po yung fat. Kasi yan po ang makakasira dyan. Kasi kapag yung fat ay hindi matanggal, yan po ay magiging didikit po yan. Didikit masyado po yan doon sa injector. At magkakaroon ito ng clogging. So kailangan matanggal po yan. Yung cooking oil ay hindi po yan sapat. Nandyan lang po yung fat niyan, umitim lang po yan. At hindi po yan mabasta-basta matanggal sa pamagitan lamang po ng paglilinis o pagpipilter. Mayroon pong paraan dyan. So, kung gusto mong gumamit ng kahit kunting blending na lang ng tunay na diesel, pwede. Pero kailangan malinis talaga. Ito po yung aking application dyan. Kapag gumamit, kailangan nadaan talaga sa tamang process na matanggal po yung mga taba na yan. So ipapakita ko yung ginagawa kong pagka-convert ng mantika na gawing biofuel o kaya biodiesel. Ito po yung ginagawa kong conversion. Yung mantika po, bumili po ako ng 1 galon na mantika. 1 galon, kinonvert ko po, mayroon pong tamang process dyan. So ito na yung product ngayon na 2 araw ko na itong binibilad dahil yan po ang aking sistema na para ma-purify yung mantika. So ayan po, mayroon na akong mixture dyan, niluto ko yan, pinaprocess ko yan at yan na po yung aking biodiesel o kaya biofuel. So yan na po yung kanyang kulay dahil po sa mixture na ating hinalo diyan, kaya nagbago po yung kulay. So ito po yung ating tinanggal diyan. So galing dito yan. Galing dito, tinanggal po natin, tubig po yan at nandyan pa rin yung mga taba. Ang dami pong taba diyan. Tinapon ko na yung mga maraming taba. Yan, kunti na lang yan. Yung taba na yan. So yan po yung pag hindi natanggal yan, kahit sa pag niluto mo yan, pag yung used cooking oil, nandyan lang po yan, umitim lang. So pag hindi mo matanggal yan sa tamang process, yan po yung magka-clog. So ngayon, na-purify na natin ito, wala na po yan. So although mas malapot pa rin siya sa tunay na diesel, pero purified na po yan. Okay, pwede na po yan gamitin. At ang ating pong guarantee dyan na pag ginamit mo yung purified na diesel na dumaan sa tamang process ay medyo may safety ka. Although mayroong chance pa rin na kalaunan na didikit yung kung mayroong clogging man, pero very less na ang chance dahil na purify na po, natanggal na nga po yung mga fat po na magiging dahilan ng clogging. So, pinag-aralan po natin yan. Ako po ay mechanical engineer. Yung gumagamit po doon sa TV ay isa pong electronics, so hindi po niya masyado kabisado yung makina. So ngayon yung sinasabing electronics, tama po yun dahil puro sensor po ang gumagana ngayon. Nasa ECU po ang command. So yung mga lumang model ng mga diesel ay mechanical po yun. Sa pamagitan po ng camshaft, mechanical po, kumbaga camshaft po ang bomba noon ay umiikot lang po yung eccentric na kumbaga yung cam at yan po ang magbobomba. Pero ngayon ay puro sa pamagitan po ng electronics, yan po ang pagkakaiba. Pero
basically wala pong kinalaman po yung ibang bagay diyan, yung electronics wala pong kinalaman yan sa daluyan kasi ang fuel po pipe po ang dadaanan yan at diretso po yan doon sa injector. Wala pong kinalaman ang electronics. Ang electronics po diyan ay ay ang mixture po, halimbawa yung mixture ng air fuel, yan po ang sinisensor po ng electronics. Yan po ang sinisense niya kung tama ba yung air fuel ratio, yung carbon o ano mga, yun ang sinisense niya. Ngayon kung marumi po yung kinarga natin na mantika na ginamit, so maaring dahilan pa na maging mali po yung reading ng sensor at maaring magkukos po yun ng malfunction doon sa engine o kaya mag-a-alarm. So yan po, kailangan lang talaga na malinis. Pero basically wala pong koneksyon. Maaring tama po yung sinabi noong sa association ng mga makina na yung gasket. So wala namang problema kasi ang gasket, ang mantika po ay hindi naman po siya nakakasira po ng gasket kasi mantika po 'yan. Hindi po siya nakakadurog ng gasket. So yan po. So wala pong connection sa ibang mga parts, yung electronics kasi wire po ang dinadaluyan ng mga electronics at sensor nga po, yun doon lang po nagkakaiba. Pero basically wala pong pagkakaiba. Kailangan lang dahil sa requirements ngayon sa mga makina yung malinis. So high pressure kasi yung mga new model ngayon, kailangan high pressure, kailangan hindi mahirapan yung pagbubumpa. Yan lang po ang magiging caution doon. Kaya kailangan pag gumamit, kailangan tama ang process, nalinis talaga, natanggal talaga yung mga taba dahil yan po ang dahilan na magbabara or kaya mahihirapan yung pagbumba. So yan lang po ang sistema niya. At generally kung tama ng process, medyo hindi naman po delikado dahil ang dami na pong gumagamit yan. Sa ibang bansa, sa Europe, sa US, ang dami niyang gumagamit. Kahit mga bagong model lang ginagamitan nila ay okay naman. Pero yun nga, kapag hindi malinis, hindi mo yung used oil lang, pinilter mo lang, ay hindi po tayo hindi po tayo safe dyan. Kailangan talaga dumaan sa tamang process. Ang tamang conversion ng mantika, kinonvert mo talaga sa tamang process na ginawa mo itong biofuel o kaya biodiesel. Yan po.